pera hindi napupulot kung saan-saan lang, lalo na ngayong pang pandemya. Pero sa ginagawang kanal sa Barangay Telaje, Tandag City sa Surigao del Sur, nito lang Miyerkules, Linya niya kay Labuton. Sop. Be. Bes kalibo. ang mga construction worker aksidenteng may nahukay na plastic na naglalaman ng kumpol-kumpol na pera. Anghel, bayan-bayan na Anghel. Bayan-bayan na kayo, magagobot kita ini. May tig 20, Balik ni Yuke. Matasap. 50, 100, 500. Meron pang 1,000 piso. Bes kalibo. Ikaw na bala yung por. Balik. Papawi na sana kami, nagliligpit kami ng stepfather ko ng gamit namin. Yung pagsigawan ng mga labor, tumakbo ako, binidyohan ko na rin. Kaninong pera yun? Bakit inilibing? Pero iba-iba ang sinasabi nilang suma total ng halaga ng nahukay na salapi. Naglalaro mula 50 to 300,000 pesos. Excited ma'am kasi pera na yun. Naging tulong na yun ma'am kasi wala akong trabaho ngayon. Ang construction worker na si Wilfred, ang una raw nakadiskubre na may nakabaong pera sa kanilang binubungkal at sa tansya niya, nasa kalahating milyong piso raw ito. Paghukay ko doon sa kanal, nahukay ko yung pera, madami. Na ano sa bako, paghukay ko, nabutas, kalat ang pera. Una ko nakakita, akala ko kasi na plimani, totoong pera pala yun. Dili bayin ako kayo tara. Dili kita bangan talaga. Oh, correct ta lagi makakuan. Si Jason, kasama rin sa construction site. Wala kasi kaming pasok. Yung pasukan na to kasi may COVID at nag-iisip ako na mag-construction na lang para hindi maging pagbigat sa pamilya ko. Kumuha ko ng pala at naghukay ako. Nakahukay ako ng pera na nasa plastic. Mga 100,000 yun, madami kami naghati, mga 17 kami, 20. May nanghihingi pa sa labas, mga tao. Ay mo balik-balik. Ano yung unang naisip mo na panggagastusan mo? Bibili sana ng cellphone at saka sapatos. Wala kasi akong cellphone eh. Nagsisimula na yung klase, baka online class ako eh. Magagamit ko. Nito lang Huwebes, ang backhoe operator na si Wilfred muli na namang nakahukay ng bungkos ng mga lumang salapi na nagkakahalaga ng 10,000 pesos. Agad nila itong pinaghati-hatian. Ang saya-saya ko talaga kasi sa buong buhay ko sa pagtatrabaho, yun lang na oras na nakakita ko ng ganung kalaking halaga. Gagamit pala pambayad sa utang at saka sa bahay. Kung mabayloan yan, swerte. Pero ang mga nahukay na pera, old denomination na, luma na, hindi na ginagamit ngayon. Na-demonetize na ng Bangko Sentral na imprenta taong 1985 hanggang 2017. In-expect ko na po na sana mapalitan yung pera kasi malagtulong niyon sa amin. Wala na naman trabaho ngayon eh. Pero nung nalaman ng mga pulis ang tungkol sa nahukay na pera, agad nila itong kinumpiska. Hanggat maaari, ibigay nila, isurrender nila yung mga pera na nakuha nila kasi baka maabuso. Itong mga nakakuha ng pera ito, magagamit po nila sa labas at magkakaroon po ng mga mabibiktima, lalo mo yung mga maliit na tindahan. Pero paano ba nangyari na merong nakabaong pera dito? Anghel, bayan-bayan na Anghel. Bayan-bayan na kayo, magagobot kita ini. Hinala ng mga residente, Baka kamo galing sa masama, galing ba kaya sa hold up, pulis? Kasi bakit niya naman ililibing yung pera? Pwede naman niyang ilagay sa bangko, sa alkansya, sa loob ng bahay nila. Baka galing yun sa illegal na gawain, pagnakaw sa mga bahay o tindahan, at iba-iba pang mga kriminal na gawain.
Keep ongoing pa kasi yung investigation natin yun. Kaya gusto namin malaman yung mga first na mga nag-construct dyan. Mapatunayan talaga natin kung saan po talaga galing yung pera na yun. Para saan sana yung pera na yun na nakuha doon sa lugar na yun. Samantala, gusto pa ring matiyak ng mga construction worker kung wala na ba talagang halaga ang mga lumang pera. Kaya isinangguni namin ito sa Bangko Sentral ng Pilipinas. At ayon sa kanila, ang mga nahukay na lumang pera sa tandag, hindi na raw talaga pwedeng palitan. Lumampas na ho ang palugit na palitan ang mga ito, kaya wala na ho tayong magagawa. I-advise natin na dalahin sa Bangko Sentral. Kaya lang ang problema, kung malayo ito, i-submit sa pinakamalapit na bangko na hindi na sila gagastos. Isusurrender naman yan sa BSP para ang BSP ang mag-dispose ng mga salaping yan. Pwede na lang po ninyong itago, itabi at parang souvenir na lang. Malaking tulong na sana yun kasi hindi mo akalain na makakahukay ka ng pira na ganun karami at saka hindi na pala magagamit. Naghihinayang po, nasasayangan sa pira. Di-display lang sa bahay, souvenir. Bumuho talaga ang ano namin kasi akala namin yun pwede pa. Wala naman pala. Mga kapuso, kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.